Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sangkalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat kalamati, pangalan mo'y alin, sinasambit lagi. Ikaw ang tunggulan, ikaw lang palagi. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magulaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatili. Pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at pusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay namin ay wala nang iba, lagit lagi pag-asa. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Muli, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Diyos sa isa na naman pong pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay magkasama-sama ngayong linggo. At for sure, ito na naman pong araw na ito ay magiging isang meaningful at masayang kwentuhan. At again, welcome po sa Talk Easy with Aim. Para po sa hindi pa nakakaalam ng ating programa, ito po ay bunga ng partnership ng Bible Readers Society International o mas kilala po sa tawag na Bread Society at ng Research Aim sa ilalim po ng Central Bicol State University of Agriculture
o mas kilala din po sa tawag na CBS-UA. Dito po tayo nagkakaroon ng open and meaningful conversations tungkol sa mga napapanahong topics, experiences at life lessons na maaari nating pag-isipan at maiuuwi sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre po, maraming salamat pa rin po sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating programa. Sa mga nakamiss po ng ating mga previous episodes, maaari niyo po pa rin itong mapanood sa ating official YouTube channel na Talk Easy with AIM. Andyan po sa ating screen, makikita niyo po ang ating mga previous episode. At don't forget na rin po na i-share, i-like at i-subscribe para lagi po tayong updated sa ating mga susunod na episodes. And of course, once again, this is Joanne, your host for today's episode. At makakasama rin po natin si Jules. At sa araw pong ito, hindi po muna natin makakasama si Jane. Nakalib po ngayon si Jane. But for today's episode, pansamantala po tayong sasamahan ng ating import host na si Miss Cynthia Leo Sala. O tatawagin natin Cha. Sorry po, medyo hindi ko alam bakit kinakabahan ako ngayon, Jules. Medyo mahina kasi yung internet ko ay. Pero anyways, kakamustahin ko kayo maya-maya, Jules at Cha. Mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers. Pansamantala po ay hindi ko makikita yung ating live kasi grabe po talaga yung pakikipaglaban namin ngayon sa internet. Halos lahat po kami ay may problema sa internet pero sana po ay mapakinggan niyo pa rin po kami ng maayos. At yan, Cha, kamusta naman na yung araw? Handa ka na ba sa araw na ito? As your first time co-host kasama namin ni Jules. Sige, mag-shoutout ka muna, Cha. Nandiyan ba si Cha? Cha, andiyan ka ba? Kaya ba today? O sasaluhin ka ni Jules? Handa ka Baka ba may, sumalo, Jules? baka may na yung internet ni ni Ma'am Cha. Sige, saluhin mo muna. So magandang hapon po sa inyong lahat sa ating mga viewers and Ma'am Joanne. Bago po tayo tumungo sa ating episode na ito, mag-shoutout muna po tayo sa ating mga estudyante na sa Pasakaw National High School, Blando Arandaya Senior High School, Pamplona National High School, Don Mariano C. Veneracion National High School, at sa Juan F. Trevino High School. So yun po, Ma'am Joanne. So syempre po, bago po tayo magpatuloy dun sa ating episode, syempre magbibigay po tayo ng konting recap about po dun sa naging episode po natin nung nakaraan na about po sa ating mga nanay na hindi sila sumusuko kahit na pagod na sila. Yun po. So based po dun sa sa ating episode ng nakaraan na ang pamagat po ay mapapagod pero hindi susuko. An awesome mom. So ang pinakabud po ng katatagan at wagas na pagmamahal ng isang ina ay nagpapakita nito ng pagiging magulang ay hindi laging madali. May mga pagkakataong pisikal na napapagod, nabibigatan, at tila wala ng lakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, pagsubok at pagod na nanatiling matatag at hindi sumusuko para sa pamilya. Ang kwentong ito ng isang kahanghang ina ay nagpapatunay na ang tunay na lakas ay wala sa kawalan ng pagod, kundi sa patuloy na pag-usad kahit pagod na, ang bawat sakripisyo, bawat pagpatak ng pawis at bawat gabing walang tulog ay nagpapakita ng wagas na pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Kahit gaano kabigat ang pasanin, kahit gaano katagal ang laban, pipiliin pa ring lumaban at magpatuloy. Hindi lamang po ito kwento ng isang ina. Ito ay paalala na sa ating buhay normal ang mapagod. Ngunit hindi normal ang nasumuko. Ang pag-asa at pagmamahal ang nagiging lakas upang muling bumangon at ituloy ang laban. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisilbing inspirasyon na sa kabila ng lahat ay may matibay na paninindigan at wagas na pagmamahal, laging may dahilan upang huwag sumuko. So yun po yung mga naging natutunan ko dun sa naging episode po natin nung nakaraan, Ma'am, na kahit maraming pagsubok, kahit maraming dagok na dumarating sa ating buhay, hindi dahilan ang salitang pagsuko, kundi dapat maging malakas tayo para sa pamilya po natin. And then sa episode po natin ngayong araw na ito, sana po
mabigyan po tayo ng aral about sa ano ba yung ah, pananaw natin sa pagkakaroon ng mga parang special child ng mga anak. So, yun po, Ma'am Joanne, back to you po. Wow, napakahaba ng recap ni Chusa. Parang ang daming na-stuck sa brainy juice from our previous topic at sana ay madala mo sa pang-araw-araw din. Ayan, Opo. tama din Jules. At syempre, talagang napaganda ng ating naging usapan nitong nakaraang episode. Naalala natin na sa likod ng isang matatag na ina, may pagod, may mga pagsubok, at may mga pagkakataong gusto na lang natin magpahinga. Pero dahil sa pagmamahal, nakakahanap pa rin tayo ng dahilan para magpatuloy. At sana, dala-dala natin ang isang simpleng mensahe mula sa ating nakaraang episode na okay lang mapagod, sabi nga ni Jules, pero hindi ibig sabihin na kailangan nating sumuko. At bago ang lahat, Jules, bago ko makalimutan, kailangan nating batiin ang ating technical producer. Baka wala Oo, tayo ng ng text sa susunod nating episode. Ayan. Batiin po muna natin si Mr. John Crescent Balabag na laging nakatambay para maging smooth at maayos ang ating programa. Ayan. Wala akong utang sa'yo, Brad John Crescent na, Brad JC, wala akong utang ngayon na. Ayan. Sige, Diyos, magpatuloy tayo ah, at ngayon naman, panibagong topic at panibagong kwentuhan na naman ang ating haharapin. Sigurado akong may matututunan at mapupulot na naman tayong aral ngayong hapon. At syempre, ang ating residence resource person ay hindi na nangangailangan ng mahabang introduction dahil he is simply one of us. Lagi nating kasama na handang makipagkwentuhan at magbahagi ng kanyang mga insights. Brad Marlon, magandang hapon po. Kamusta po kayo? magandang hapon po, Brad Marlon. Opo, magandang hapon po, Ma'am Claire, Mr. Julius, si Ma'am Cynthia po. Nandiyan din po si Ma'am Grace Gala. Salamat po sa Diyos at muli at magiging kabahagi ulit sa napagandang programang ito na tayo makapaglibot sa kapwa na alam natin na kakailangan ito na makapagbigay tayo ng advice, lalo na tigit pa pang spiritual na kinakailangan din natin po, lalo na tigit sa panahon ito. Magandang hapon po sa lahat, mga kasama at sa lahat ng mga viewers. Ayan, medyo may problema po sa audio nyo, Brad Marlon, or sa akin lang, Jules. Medyo po mahina yung feedback po ni Brad Marlon. Yan. Baka pwede po natin maayos, Brad Marlon, kasi sayang po yung ating mapag-aaralan sa araw na ito kung hindi po namin kayo maririnig ng maayos, lalong-lalo na po ng ating mga audience. Pero sabi po sa technical side, malinaw naman po. Pero baka sa ano ko lang po, sa cellphone ko lang. Ikaw, Jules. Nung nagsalita po si Brad Marlon, parang mahina po yung feedback niya sa akin. Or dahil sa pakikipaglaban natin sa internet today. 1, 2, 3, 4. Okay na, Ocho po. 1, 2, Papacheck ko ulit. check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na? Okay na sa'yo, Jules? Medyo okay na po. Ayan, sa ating pong technical side. Sa inyo po, okay na po ba? Malinaw daw sa FB. Parang sa internet nga natin, Jules. Magpakabit tayo ng medyo maganda-gandang internet. Nakaano lang po ako ay naka-data. Parehas lang po tayo, Ma'am Joanne. Naka-data. Maganda tayo, mag-fiber tayo next week, Loven. Loven So, po. okay ba ang Ocho Ayan. sa inyo po? Ma'am Claire, Mr. Julius, okay na po? Nakapakinggan na po ba? 1, 2, Okay na. 3, 4, 5, Medyo okay na po sa akin at sana magtuloy-tuloy ng ganito para maintindihan din po namin ni Jules yung ating topic o ating pag-uusapan sa araw na ito. At syempre, Jules, para hindi na tayo magtagal, pwede na ba tayo mag-start para makarami tayo? Maganda itong ating topic ngayon eh. So, mag-start na Pwede po ka ako na ba ng mag-start? Ayan, sige po. Sige po, umpisahan na po natin ang ating tanungan. So, ito po yung Brad Marlon first question po. Madalas po nating naitatanong kung bakit may mga pinapanganak na may mga kapansanan o dumaranas ng ganitong pagsubok. Sa inyong palagay,
paano po natin papaliwanag sa mga tao na ang bawat special child o PWD ay isang obra maestra ng Diyos sa kabila ng kanilang limitasyon at kondisyon? Opo, Sir Julius, salamat po sa Diyos po, Mang Claire, sa lahat po ng ating po viewer po. Check lang po ako kung okay na po ako na mapakinggan ng aking po audio kasi baka hindi po maayos. Magbati na lang po kayo na habang sumasagot ako kung hindi po klaro po. Mas maganda po kasi na mapakinggan na maayos po yun po ating po mga talakayan, lalo na ng ating po mga viewers po. Salamat po sa Diyos po sa napakagandang pong tanong na yan at tingin ko po ang ating pong topic na pinag-uusapan po ngayon ng pagpapahalaga lalo na tigit sa mga tao, sa mga bata, na mga may kapansanan, which is na sila dapat ay mabigyan ng atensyon lalo na tigit ng lipunan at pahalagaan lalo na tigit ng gobyerno na kung saan ito po ay tinuka natin ng side naman po spiritual, ng political, kung ano naman po ang masasabi po ng banal na kasulatan tungkol po dito, lalo na tigit sa mga special child po natin. Tatandaan po natin, ang isang basihan po natin, mga magulang, mga viewers po namin, ay walang iba ang banal na kasulatan at kung mayroon man po nag-i-exist sa mundong ito at yung lahat ng mga bagay na yan ay siyempre po ay gawa ng Diyos, mga magulang, mga kababayan, mga kapatid po namin. Ngayon, may binabanggit po sa isang talata po ng Henesis 1:31, ganito ang ating mababasa. Si Sir Julius po ang magbabasa sa tingin ko. Sige po. Sige po, Brad Marlon. Henesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga. Ang ika-6 na araw. Yan. Sabi po sa talata, binasa natin Sir Julius, sino nakakita? Ang Diyos po. Sabi Sir Julius sa talata, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Sinong may gawa? Ang Diyos po, Brad Marlon. Yung gawa ng Diyos, nakita mismo niya. Nung makita niya, ano ang banggit ng Biblia, Sir Julius? Nang nakita niya po, mabuti po yung nakita niya. Hindi yung nakalagay dyan mabuti, ulitin mo nga. Ay, napakabuti po, Brad Marlon. Kita mo, napakabuti. So, lalabas lahat ng ginawa ng Diyos. Napakabuti. Ang tanong ko, kasama ba dyan ang mga PWD at mga special child? Opo, Brad Marlon. Ngayon, iba ang pananaw ng tao, iba ang pagtingin ng tao. Kasi nagkakaroon po ng diskresyon ang pagtingin ng tao, lalo na tikit pagka may mga kapansanan at may mga kapintasan. At saka sa isang magulang, wala naman pong magsasabi na ang gusto niyang ipanganak ay may kapansanan, may kapintasan. Tanungin po natin ang mga magulang. O kaya, kayo rin, halimbawa, si Ma'am Claire, tatanungin ko. Mayroon ba kayang magulang na sasabihin po niya yung kanyang ipapanganak ay gusto ko wikang pinanganak ni kay Pilay, at gusto ko wikang ipanganak ko wika ay Pilay ko, o kaya wika, yung wikang aking ipapanganak wika ay bingi, o kaya naman bingot. Mayroon mang ganong klaseng magulang, Ma'am Claire, na gusto niya sa anak niya, na nagpaplano sa buhay at gusto may panganak niya? Meron kayang ganon na magulang? Sa tingin ko, di ako naririnig ni Ma'am Claire. Si Sir Julius na niya. Narinig niyo pa. Meron ba ganong klase, Sir Julius, na magulang gusto ipanganak yung kanyang anak ay may kapintasan?
Walang ganon. Wala po, Dahil Brad Marlon. ang gusto nung magulang, ang may panganak niya, maganda. Ang katunayan nga, pagka naglilihi ng nanay, ang mga litrato ay yung mga artista na mga magaganda, mga gwapo na mga artista, para at least yun ang mapaglian. At pagka yun ang napaglian, para may panganak yung kanyang anak, ay gwapo at walang kapintasan. Tama ba, Sir Julius? Tama po, tama po. Pero ang tanong, Sir Julius, napakaganda nung plano nung kanyang mga magulang na may panganak ay walang kapintasan. Hindi walang kapansanan. Pero nung may panganak na, may pinanganak unano. Wala namang pamilya doon sa kanila. May pinanganak, may pilay. Tama ba? Tama po. May pinanganak, bingot. Alam yung bingot? Bingot. Ha? Kung tinatawag nila, ungo. Lingawi ka ng ngas ka. Ito ang awi ka, bingot. Pintasan pa sila. Anong ibig kong sabihin? May pinanganganak ng ganun, no? Ngayon, sa isang magulang, kung hindi naintindihan ng aral ng Ebanghelyo, maaaring maging question yun, Ma'am Claire, naintindihan mo? Maaaring question yun. At alam mo ba, sa isang magulang na hindi nakakaalam ng aral po ng Biblia, hindi nakakaalam ng bagay na pang-spiritual kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao. Ayan, parang nawala din si Brad Marlon Jules. O sa akin lang. Nawala din sa'yo? Nawala din po si Brad Marlon sa akin eh. Ayan, grabe talaga yung pakikipagbaka natin ngayon sa internet. Magpakamit tayo ng Fiverr next week, Loven. Ayan. Pero napakaganda ng sinasabi ni Brad Marlon, di ba, na walang magulang na hihiling ng anak na may kapintasan. At kapag yung isang magulang nagkaroon ng anak na may kapintasan, syempre, magiging question yun sa kanya, di ba? At um, tatanungin Yes. bakit ako nagkaroon ng anak na ganito. Ayan, nakabalik na si Brad Marlon. Sa kanya. Tama ba? Ma'am Tama Claire? po. Opo. Anong ibig sabihin? Iba talaga ang pananaw ng tao. Lalo na tigit pagka hindi kumikilala sa Diyos. At iba ang pag-uusapan natin ng ang pananaw ng Diyos. At siyempre, ang pamantayan natin, hindi yung pananaw ng tao. Dahil tatanda natin, biblically speaking, ang may gawa ng lahat ng mga bagay, walang iba, ang Diyos. At tatanda natin, ang lahat ng ginawa ng Diyos, napakabuti. Brad, kasama po ba na ginawa ng Diyos yung mga may kapintasan, yung mga bulag, mga pipi, mga bibi, o kaya naman yung mga bulag sa tao? Magbabasa tayo sa isang talata po ng 4:11 po ng Exodo. Sir Julius, basahin po natin. Sige pa, Brad Marlon. Exodo 4:11 po. 4:11. Exodo 4:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao, o sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may mga paningin, o bulag na tao, hindi ba akong Panginoon? Sir Julius, sa talatang binasa natin, sino mang gumawa ng bibig? Sino Ang bang Panginoon. gumawa ng bibig ng tao? Ang Panginoon Diyos po. Sino bang gumawa ng pipi? Ang Panginoon Diyos po. Di ba yung pipi, yung bagay na yan ay kapintasan na po sa paningin ng tao? Opo. O, yung bulag, Ang Diyos din po ang gumawa.
Yung pilay. Sino gumawa niya? Yung lahat na Ang nakikita po natin na maaaring na nakikita po ng mata natin ay ito po ay may kapintasan sa paningin natin. Na kung saan sabi sa talatang ating binasa, sino ang gumawa nun? Ang Panginoon Diyos po. Ang Diyos. Kaya, ngayon, sa lahat ng ginawa ng Diyos, kung isusuma lahat, sabi doon sa Genesis 1:31, ulitin natin ang pagkabasa. Sir Julius. Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. So, yun pong pilay na may kapintasan sa paningin ng tao, kung tatanungin ng Diyos, mabuti ba o masama? Mabuti po. Yun pong bulag, yung pingkaw, yung bingot. Di ba kasama sa ginawa ng Diyos yun na ang sabi sa talata, lahat ng ginawa ng Panginoon, napakabuti. Tama ba? Tama po. Paano, walang iba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang ibig ko pong sabihin sa talata po ito? May mga tao na mahirap tanggapin pagka hindi nila naintindihan ang kalooban ng Diyos at ang pagpapahalaga ng ginawa ng Diyos. At alam niyo po ba, pagka kinwestiyon ng tao yung gawa ng Diyos, alam niyo, may pahayag si St. Paul po niyan, 9:20 po ng Roma. Pakinggan po natin. Roma 9:20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginagawang ganito? Oh. Halimbawa, mayroong tao ginawa bingot o kaya naman mayroon pong tao nang ginawa siya ay pilay. May karapatan po ba siya na ang Diyos ay sisihin po niya na kung bakit siya naging bingot, kung bakit po siya naging pilay, kung bakit siya naging bulag? Sabi sa talata, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Pwede ba yon? Nasabihin natin sa Diyos, Panginoon, bakit mo ako ginawang pilay? Ma'am Claire, pwede ba yon? Na tumutol tayo sa Diyos? Hindi po ayon po sa Biblia. Hindi tayo pipili tumutol. Kasi alam mo bakit? Kasi tatandaan natin, sa'yo, sa paningin mo, kaya nagsasalita yung taong pinanganak na may kapintasan, na bakit mo ako na ginawa ng ganito? Kasi yung pangtingin niya, hindi gaya ng pagtingin ng Panginoong Diyos. Yung mata niya, hindi gaya ng pagtingin o ng mata ng Diyos. Kasi ang pagtingin po ng mata, na ginawa rin po ng Diyos po yun, nagkakaroon po siya ng parang, diskriminasyon sa kanyang sarili dahil bakit siya ginawang ganun. Pero sa pananaw o sa pamantayan ng banal na kasulatan, yun pong mga bulag na yan, napaka-espesyal po yan sa harapan po ng Diyos. Bakit napaka-espesyal? Sapagkat tatandaan po natin, lahat ng ginawa ng Diyos, napakabuti. Naintindihan po ba natin? Kaya doon po sa itinatanong po natin, kung ano po yun po, magiging pananaw natin sa mga special child po na yan. Tatandaan natin, sa harapan po ng Diyos yan ay napakabuti. Kung ang tao ay umuunawa, at kung yung tao ay may pagkatakot sa Diyos, magkaroon man siya ng anak na mayroong kapansanan, tatandaan natin, yun po ay maiintindihan po niya kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa mag-asawa na yun at
Bakit siya nagkaanak ng ganun? Maaari, Ma'am Claire, magtanong po kayo, bakit kaya wika na isabi wika ni Brad Marlon na biro mo, nagkaanak na nga wika ng may kapansanan, pagkatapos, doon pa makikita natin kung gaano ang pagmamahal nandun sa kanila. Sa tingin mo kaya, Ma'am Claire, bakit? Siya nga pala, ako palang matanong, ako palang masagutin po nun. Kaya lang, maaaring maging tanong yon, Ma'am Claire, tama ba? Bakit mahal ng Diyos pagka halimbawa yung mag-asawa, nagkaroon sila ng anak ng may kapansanan at naiintindihan po niya ang reason kung bakit po nagkaroon siya ng anak ng ganun at dapat nila matanggap. Kasi ang pagmamahal ng Diyos po doon, tatandaan po natin mga magulang, mga kababayan, yun pong mga magulang po na yun, matuturuan po sila ng pagtitiis. At alam niyo po ba, magkaroon ka, alam niyo po bakit matuturuan ka ng pagtitiis, Ma'am Claire? Halimbawa, yung anak mo po ay may kapansanan, di ba? Para po siya mabuhay mula pagkapanganak, aalagaan mo siya. Hindi ka ba mamumuhunan ng pagtitiis doon, Ma'am Claire? Oh. Di ba pagtitiis ka nun? Una, siyempre, lalo na tigit, halimbawa naman, lumalaki na po siya. Di pa rin siya nakakalakad. Nandyan pa rin ang magiging gabay mo bilang isang magulang. Pagka ang iyong anak hindi nakakakita. May talata po nun sa banal na kasulatan eh. Basahin po natin. Dito po sa 29:15, basahin po natin, Sir Julius. Job 29:15 po. Job 29:15. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. O kita mo, Sir Julius, Ma'am Claire, sino ngayon ang naging mata doon sa bulag niyang anak? Ang Diyos po. Nanay po. Yung nanay. Ay, nanay pala. Magulang. Sino ang naging paa doon sa anak niyang pilay? Si magulang po. Yung magulang. Diba? Doon pumapasok yung pag-aaruga ng magulang doon sa kanilang anak. At kung inaruga mo yun ng pagmamahal, diba? Yun ay, kumbaga, masasabi mo, ang kaligtasan, nasa iyo na. Bakit? Abay, ang sabi ng Biblia, matiis mo yung anak mo na ikaw ang nag-aruga. Sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Biro mo na yun, tiisin mo na yun bilang isang magulang. Isa pa ang tiisin ng magulang, Ma'am Claire. Pagka lumalaki yun, may pintas yun sa mga nakakakitang tao ng mga bata. Tama ba hindi? Mayroon. Alam niyo po ba, yung anak, maaari siguro, kaya niyang mag-adapt, pero bilang isang magulang, pagka nakakarinig siya ng pintas sa kanyang anak, nasasaktan ng magulang. Bakit? Anak niya yun. At kung anak ka na mapagmahal, ang mararamdaman mo awa sa anak mo. At may pakikita mo sa kanya. At kung wala kang pagmamahal, hindi masasaktan ng kalooban mo. Pero bakit ka nasasaktan ng kalooban mo? Eh kasi anak mo yun. Naintindihan mo? Kadugo mo ngayon yun. Oh. Nandun ngayon ang karapatan ng pagtatanggol mo. At saka makikita naman po natin. Ngayon, dito sa ano yan? Dito sa tinatalakay po natin. Makikita po natin yung gawa ng Diyos. Ipinakikita lamang po niya na pagka may mga kapansan, pagka mga may, kumbaga, may mga kapintasan, yung mga anak, pinakikita lamang po yan na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Itanong mo, Ma'am Claire, kung bakit ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Bakit po? Kasi, Ma'am Claire, bigo ang tao. Ang gusto niyang ipanganak maganda, pero nung ipinanganak, mayroong pong kapintasan at mayroon pong depekto yung anak po niya. Yun ay hindi kayang gawin ng tao, pero kayang gawin ng Diyos yun. Naintindihan mo? Ganon kakapangyarihan ang Diyos. Kaya sabi po ni St. Paul, o tao,
Sino kang tumututol sa Diyos? Eh pagka pinanganak ng Diyos yan na may kapintasan, wala tayo dapat itutol dahil yun ang maganda sa Diyos. Dahil ang lahat ng kanyang ginawa, napakabuti at napakaganda. Walang dapat may bibigkas. Ang dapat lang natin malaman kung bakit po ginawa niya yung ganon. Kasi isa lang ang ibig sabihin niya. Isa lang ang makapangyarihang Diyos na makagagawa niya. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Salamat po sa Diyos. Kaya mahaba po tayo. Una pa lang po na tanong, yun po kagad ang ating po. Yan po siguro po, sapat na po may follow-up question po, pwede naman po ang follow-up question po siguro po. Yes, Sir Julius. Salamat po sa Diyos. Po, ayan po, maraming salamat po, Brad Marlon. Napakaganda po ng inyong perspective. Sana po ay may nakuha po. Sana po may mga viewers tayo na nakaka-relate po sa ating topic sa araw na ito. Kasi mas makakapagbukas po tayo ng isipan ng ating mga viewers sa araw na ito na kung bakit mayroong mga ginawang special ang Diyos at ano po yung rason at ano po yung ikabubuti nito sa atin. Kasi sabi niyo po, di ba, makapangyarihan ng Diyos, wala tayong itututol doon o hindi tayo pwedeng tumutol. At pero may rason ang Diyos kung bakit niya ginawa yun. At yun naman sa atin, pwede nating matawag na, di ba Jules, pwede natin siyang matawag na one-way ticket. One-way ticket to heaven. Kasi makapagtiis ka hanggang wakas, ligtas ka na rin eh. Kasi hindi natin alam kung makakarating tayo ng langit. Hindi natin alam kung pag namatay tayo, sure na langit ang bagsak natin. Di ba? Kaya mapagtiisan mo yun, yung isang special na anak, hanggang sa pagtanda, hanggang sa mamatay tayo. Sabi ni Brad Marlon, ligtas na tayo kasi hanggang sa wakas, 'di ba? Kasi totoo 'yun kapag may anak kang may special needs, talagang grabe yung pagtitiis sa nung nakaraan. Kailangan ng mahabang pasensya, pag-unawa at pagmamahal kasi talagang may exhaust ka kapag nakikita mo aside sa nakikita mong nahihirapan yung anak mo, masasaktan ka din dahil sa maririnig mo sa ibang tao. Kahit wala pa tayong mga anak, mararamdaman natin yun bilang isang tao kasi may natural sa atin na makaramdam ng awa, di ba? Di ba, Jules? Medyo, Opo, Ma'am Jo. medyo nakakatba ako. Okay lang naman po. Saka Sir Julius, Ma'am Claire, pasensya na habang makasingit na po ako. Alam mo ba, Sir Julius, Ma'am Claire, yung magulang na mahabang pasensya, mahabang unawa, hindi ba doon mo makikita yung larawan ng Diyos? Na kung paano ang Diyos ay malawak ang unawa, ikaw na magulang, nakita sa iyo yung larawan ng Diyos na ikaw ay malawak ang unawa. Paano ang Diyos mapagtiis, nakita sa iyo na magpatiis ka. Kung paano ang Diyos mapagtigil, nagpipigil ka. Tama ba? Kasi anong mangyayari? Sa isang tao na may magulang na ganito, kumbaga nandun ang lahat ng makikita mo na dahil sa awa mo doon sa anak mo ninyo, makikita sa iyo ang manifestation po ng Diyos kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin na nakikita sa iyo. At yung ipinanganak mo, nakapagturo sa iyo yun ng ano yan, matuto kang lawakan ng unawa mo, matuto kang magtiis, matuto kang kumabay sa kanila, di ba? Which is, yun ang isa sa character po ng Diyos na nakikita natin sa magulang. Yan, alam mo, mahaba pa tayo ng haba. Napakaganda po kasi itong ating pinag-uusapan pagdagat. Oh, maganda po kasi yung topic natin, Brad Marlon, at for sure marami po ang makaka-relate. Pero Brad Marlon, kapag lumalayo po kayo sa gadget, medyo humihina po yung audio nyo. Opo. Ayan, ganyan po. Okay na po yan. Kasi sayang po, yung sa sinabi niyo po kanina, onti lang po yung medyo narinig ko. Kaya, ano po, ayan, okay na po yan ganyan. Yan, okay na bang audio po? Okay na po. Ayan po, well, Yan. Sa sarap ng ating discussion, minsan napalalayo ako dun sa microphone. Kasi hindi naman gumagana po itong headset ko eh. Kaya ang mangyayari, lalapit lang po ako dito sa itong microphone ko po. Kaya nakalapit po sa akin. Yan. Sige, okay na pang audio ko po. akala ko po,
Ganun masakit po talaga sa likod kapag walang sandalan. Kailangan po sandal tayo saglit. Ayan po. Para hindi tayo mapahaba, Juice. Tanong na natin yung second question na tinanong sa atin. So, ito po yung second question po, Brad Marlon. So, paano po ba natin matuturuan ang komunidad na yakapin ng may pag-unawa ang mga special children o PWD? Ala, may matatamaan dito. Ganito po, salamat po sa Diyos. Paano po ba natin matuturuan ang komunidad? Kasi binanggit mo ang komunidad. Aba, pagka komunidad dito, syempre, sasagot tayo tungkol po sa pangkomunidad na yakapin na may pag-unawa ang mga special certain o PWD. Ang gobyerno po natin, meron naman pong pagyakap na ginagawa sila, Sir Julius. Kaya Opo. meron nga pong tinatawag po na project po ngayon ng government po na yakap. Di ba? Kasi yumayakap po ang komunidad sa mga tao na mga ngailangan. At syempre, yung mga PWD, kabilang na po yan, lalo na tikit. Hindi lang naman ng mga may kapansanan, mga PWD ang linilingap na binibigyan po ng ano yan, ng benepisyo ng gobyerno na nakaukol sa kanila. Actually, may budget po dyan ng gobyerno sa pagkaalam po at dinadal po yan sa DSWD. At pagka sinabing PWD, hindi lang naman po yung special children po ang pwedeng makinabang po. Basta sinasabing PWD siya, ang ano yan, ang gobyerno ay mayroon silang responsibilidad at nagpapahalaga rin po ng may mga kapansanan at binibigyan din po sila ng break. Kaya lang, ang ibig ko lang po siguro ninyong sabihin dito sa tanong kung paano ba natin magtuturuan ng komunidad na yakapin ng may pangunawa ang mga special children o PWD, kinakailangan maturuan po sila ng aral ng ibang ano. Kasi hindi lang naman po sapat, Sir Julius, ano yan, Ma'am Claire, yung ibinibigay po nating atensyon sa mga PWD, yung pong binibigay natin ng ayuda. Bakit? Kasi kinakailangan, mayroon din po tayong ibigay ng care sa kanila. Ngayon, ito na. Di naman siguro na makikita po kasi natin, lalo na tigit sa bansa natin, makita po ninyo, ma'am, ang mga PWD. May mga nagpapalimos pa po ba, ma'am Claire, na nakikita po kayo o kaya Sir Julius sa mga lansangan? Mukhang na, humina yata ang internet ko. Ulitin ko po, may mga nagpapalimos po ba ng mga PWD po sa mga lansangan? Meron po akong nakikitang magkailan lang po, Brad Marlon. Si Julius, ilan lang? Si Ma'am Claire kaya, tingnan nga natin dito sa Pilipinas. Kay Sir Julius ay ilan lang. Ma'am Claire kaya, marami kaya kay Ma'am Claire na nakikita? Dito po sa lugar, sa area ko, marami po. Karamihan po na na-encounter ko dito, mga bulag. Yan, nagpapalimos sila eh. Kung sa lugar mo yan, lalo na siguro dito sa Pilipinas. Marami po. Ngayon, ano po ang ibig ko pong sabihin? Kasi nagtanong po kaya si Sir Julius po ng ganyan eh. Kasi tatandaan po natin. Dapat mabigyan sila ng atensyon at matanggap ng komunidad. Alam niyo po, siyempre hindi po baka sabihan itong programa na ito mapahirap po ng religious organization. Kaya lang, kung po kami sa MCGI po ay mayroon pong aral po na sinusunod ng pagpapahalaga sa mga may mga
PWD, para mabigyan po sila ng atensyon, para mabigyan po sila ng ano yan, pagyakap, kumbaga makaramdam po ng care sa kanila, kinukup po namin po yan. Meron po kami mga ampunan, lalo na tigit sa mga senior citizens na wala po ano yan, na kukup po sa kanila. Yung ating mga ginagawang pagkakawang-gawa na may mga pinababayan ng mga baby, saan nasa ating pagkukupya. Tama ba yun, Ma'am Claire? Yun pong, ano yan, may mga kapansanan. Kinukup po natin yan. Meron pong assisted living facility po tayo na kumbaga pinag-iipunan para sa kanila na mabigyan po sila ng care o ng atensyon. Bakit? Yun ang dalisay na reliyon na ituturo sa banal na kasulatan. Ngayon, sa ano po yan? Sa mga tao sumusunod sa aral ng Ebanghelyo. Ito naman ang magiging tuloy na sagot po dyan. Lalawak na po ito. Ilalabas po ba kayo? Hindi kami sumusunod sa aral ng Ebanghelyo. Wala naman po kaming sinasabi ng gano'n. Kundi ang mangyayari, yung isang tao kasi na naturuan ng aral ng Ebanghelyo, wala po mapapabayaang mga PWD, Ma'am Claire. Pero bakit po sa realidad ng buhay natin, bakit may napababayaan? Bakit sila na mas nangangailangan ng atensyon para kung may diskriminasyon na para sa kanila na nagpapalimos sila sa mga lansangan? At alam niyo po bang nagiging puhunan po nila, Ma'am Claire, Sir Julius, ano puhunan nila? Yung kanilang depekto. Yun po kanilang kapintasan. Kaya ako nagpapalimos kasi maawa naman po kayo, kasi pilay ako, kasi bulag ako, kasi po ay pingot ako. Something na yung kapintasan nila, yun ang nagpupunan para po magmakaawa sa tao at mabigyan sila ng pabor o malimusan sila. Tama hindi? Pero kung si Ma'am Claire ang presidente ng Pilipinas, mabibigyan po ng attention po yan. Naintindihan po ba natin? Kung ako lang, hihingan po ako ng suggestion po para mayakap po sila. Dapat mayroong ampunan na para sa kanila. At ang mangyayari, yung mga magtutulong sa kanila, kaysa magparalimusan po sila, iilagay na lang po sa isang charity at pagkatapos ampunin at pagkatapos lingapin po sila. Kasi alam niyo po, mahalaga sa harapan po ng Diyos ang mga yan. At pagka nagkaroon ng ganong klaseng panukala ang gobyerno, at alam ko naman, Sir Julius, mayroong ganong klaseng panukala ang gobyerno. Kaya lang, pagka nasa government po natin, dito po, parang hindi gaano po napapansin po sila. Kasi dito nga lang po sa Naga, may mga nakikita po ako. Pero meron din naman po ditong isinagawa, kakilala naman po kasi yung isang asosasyon po ng PWD na linilingan po yung mga may mga bulag, may mga kapansanan, tinuturuan po sila ng pagkakakitaan. At may isang komunidad po sila at binigyan po sila ng budget. Di ba napakaganda ng ganon na nabibigyan sila ng atensyon? At sana lahat ng lugar ay maging ganon. Kaya dito po sa Naga nakita ko mayroon. Kasi isa sa PWD po na kasama po natin po, kasama po natin, ay isa po siya sa nag-organize po sa mga ganyan na mabigyan ng atensyon ng gobyerno. At ipinagkakaloon naman po sa kanila. Kaya para po mayakap yan ng isang komunidad, kinakailangan ang tao, ang isang komunidad, maturuan ng aral ng Ebanghelyo. Dahil yung Ebanghelyo, yun ang magpapabago sa pananaw ng isang tao kung gaano po kahalaga ang importansya o gaano ka-importante yun kung mga tao PWD na mga ipinanganak ng mga kapintasan. Yun po siguro ang maisasagot ko po tungkol po dyan. Ma'am Claire, Sir Julius. Opo. Salamat po sa Just Brad Marlon.
Pasensya na po, dinidikit ko talaga yung tenga ko sa speaker para marinig ko ng maayos. Pero may follow-up question po ako kasi minsan po hesitant po yung mga tao na tumulong sa mga nakikita nila sa lansangan. Kasi minsan po, nagkaroon ng isipin ang mga tao na ginagamit sila ng sindikato para pagkakitaan or para makakolekta ng mga pera. Ano po yung may papayo niyo sa mga ganong taong, sa mga nag-iisip ng ganon? hindi mo naman po mawawala ang maging pananaw ng isang tao na gano'n. Kasi kaya naman sila nakapagsasalita na yun. Bunga ng karanasan, Ma'am Claire. Kasi minsan po talaga, yun pong mga ganyan, may karamdaman na nga, mayroon na nga kapintasan, ang nangyayari, minsan, sila po ay saklaw pa rin po o sakop pa rin po ng sindikato. Na yun po ang kapintasan nila, ang nagiging negosyo para kumita yung sindikato, na may kapintasan na nga, 1% pa doon po sa sindikato para po ano yan, kumita po sila sa mga pinalilimos nila. Ngayon, kung ang mangyayari, kung hingin po tayo ng pananaw, huwag mo na lang isipin na may Huwag mo na lang pong isipin na may sindikato umawag sa kanila. Ang dapat na maramdaman mo, dahil mayroon silang ganong klaseng karamdaman at nangangailangan ng tulong, eh dapat ibigay natin sa kanila yung nararapat. Di tumulong ka, nahabag ka sa mga may mga kapintasan, naglimos tayo doon sa mga may kapansanan na humingi po ng tulong. Diba ang ganti nun ay Diyos na. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat nagkakautang dahil po doon sa ginawa bang mabuti doon sa pagtulong mo sa mga may karamdaman o may mga kapansanan. Kung halimbawa sabihin man po natin, hawak po sila ng sindikato gaya ng follow-up po ninyo, ang pinag-uusapan po doon, at least tumulong ka na, nakinabang po siya, at least tinulong sa kanila. Pero kung ako kasi ang dapat talagang tatanungin po niya, yun po yun, mabigyan po sila ng atensyon, dapat ng kumilos po dyan. Dahil binanggit po dito sa tanong yung komunidad, pagka sinabing komunidad at yayakapin, ang number 1 na komunidad po dyan ang gobyerno na dapat tumutok po sa mga ganyan at mabigyan po sila ng atensyon para mabigyan sila ng isang lugar. At pagkatapos, halimbawa, Ma'am Claire, yung lahat ng mga PWD, magpagawa ng isang assisted living facility ang isang government. Mayroong doktor doon, mayroon po doon nurse, magbibigay ng mga gamot doon. Diba? Yun ang totoong pagyakap na tinuturo ng banal na kasulatan na iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? Pagmamahal po yun sa kapwa. Pagka ipinakita po natin yung gano'n na lingapin po yung mga PWD. Kaya lang, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon yan sa gobyerno. Pero sa MCGI hindi ganoon. Dahil napakahalaga po niyan, yan ay nabibigyan po natin ng atensyon at binilingap natin ang mga kapatid po natin ng mga may kapansanan. Yun po Ma'am Claire, yan po Sir Jules. Maraming salamat po sa Diyos at syempre bago tayo magpatuloy, medyo nakakadalawang question pa lang tayo, di ba, Jules? Nakakadalawa pa lang tayo pero ang haba na ng ating napag-usapan. Ano oras na ba? 1:56 na. Pero nag-start tayo ng medyo late naman, di ba? So, pwede tayong mag-extend. At bago tayo magpatuloy, mag-shoutout po muna tayo. Shoutout lang po sa tulong madunong ko, Florville Notorio, Ate Beng, hello po, Jo Marie Lubrico, at Sky Rose Garcia, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta at panonood po sa ating programa sa hapon po ito. At napakaganda ng sagot ni Brad Marlon, no, Jules, kasi totoong kapag nakakakita tayo ng may mga kapansanan, lalo na sa lansangan, nagkakaroon tayo ng awa sa ating puso, di ba? Kahit minsan talagang maluluha ka sa mga sitwasyon nila kapag nakikita mo. Although gustong-gusto mong tulungan, pero minsan ang nagagawa natin yung kaya lang ng ating kakayahan. Kasi hindi talaga natin, kung tutulungan natin lahat, wala tayong enough money para makatulong sa lahat. Pero at least, maturuan tayo ng awa, yung awa na yun, magtuturo sa atin na gumawa ng mabuti sa ating kapwa, di ba? Opo. Agree ako dun, Ma'am Joanne. Ayan. Siguro,
Andyan ba? Andyan pa ba si Cha? Cha, andyan ka pa ba? O kami na lang talaga ni Juice? Pwede ka magsalita, Cha? Talagang mahina ata ang signal ni Cha. So, ayan, tayong dalawa lang talaga muna, Juice. Ayan, sige, Juice, tuloy na tayo sa ating ikatlong question. Sige po, ito na po yung third question po natin, Brad Marlon. Ano po ba ang maibibigay ninyong mensahe sa mga magulang na may anak na special child o PWDs para wag silang panghinaan ng loob at magkaroon ng pag-asa araw-araw? Opo, salamat po sa Diyos po, Sir Julius po, sa tanong po na yan, kung ano po bang may bibigay na mensahe sa mga magulang po, lalo na tigit pagka meron po. Kinakailangan po, ang may bibigay natin yung mensahe, huwag kayong kung may anak po kayo na PWD, huwag kayong mainip, huwag kayong magalit. Actually, meron po talata sa banal na kasulatan po niyan. Efeso, mababasa po natin. Sa 6:4. Basahin po nga natin, Sir Julius. Sige, Efeso 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan. Alam niyo po, pagka mayroon po mga magulang na hindi kumikilala sa aral ng Ebanghelyo, pagka may anak na PWD, aburido yan. Tama ba ba, Ma'am Claire? Aburido. At pagkatapos, meron nga po, di ko lang alam, pero siguro realidad po yan. Sa pelikula, napanood ko, may anak siyang may kapansanan. Ano siya, yung magulang? Aburido, at pagkatapos, walang silbi, nagsasalita, wala kang silbi, palamunin ka na lang, wala kang di ka na ikatawag tulong sa amin. Diba ganon, meron ganon klase. Napanood ko sa pelikula yun eh. Pero alam ko, hindi naman ipipelikula yun kung walang ganon nangyayari sa realidad sa buhay. At meron po talagang ganon na yung kanilang yung mga anak, instead na maging lingap sa kanila, ang nangyari, kung po may kapansanan, yun po ay malaking po sa kanila, nakadagan na problema. Pero nung ginagawa nila yun, pasarap sila. Pero nung bigyan sila ng ganong klase, sisisihin na nila. At pagkatapos, yung instead na ma-inspire nila yung anak, ang nangyayari, negatibo yung narinig sa mga magulang. Pero, tatandaan natin, ang aral ng Ebanghelyo, hindi dapat maging gano'n ang turing natin sa kanilang mga magulang. Huwag nating ipamumukay sa galit. Kundi, ang dapat na maramdaman ng anak yung pagmamahal natin at paglingap natin po sa kanila. Yun ang dapat. Kasi tatandaan po natin, malaki ang nagagawa noon pong mga anak po natin pagka natuto tayo ng lumingap sa kanila. Actually, sinagot ko na po yung kanina. Nato naman po lahat na po yun. Bakit? Kasi ito po nga yun para dapat natin maunawaan. Sabi ko nga, matuto kang lumingap sa iyong mga anak na may kapintasan ay napakalapit sa iyo ng kapintasan. Kumbaga, napaka-advance mo na sa harapan po na doon sa langit dahil nasa iyo yung hapak ng Diyos na matuto ka na lumingap. Kaya, ang dapat na maipadama natin ito sa anak natin pagka may mga karamdaman, may mga kapintasan, pagmamahal, huwag nating, huwag nating sisisihin ang sinuman at di dapat tayo makarinig ng anumang mga negatibo para po sa kanila. Aral ng Biblia yun eh. Huwag nating ipamukay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kahit may kapintasan po, kahit may kapansanan po yan, at maayos naman po ang pag-iisip, pwede mong maturuan yan ng aral at saway ng Panginoon. At alam niyo po ba kung ano ang aral at saway ng Panginoon? Ano po ba yung tinuturo at ano po ba yung isinasaway ng Panginoon?
Di po ba? Yun po yung aral na nasa banal na kasulatan. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman. May talata yun, unang Timoteo yata. Kung ako nagkakamali. Ikalawang Timoteo. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tuloy po natin ang basa. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatutup na nasa katwiran ng Diyos. 17, upang ang tao ng Diyos ay mag-isakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung mapapansin po natin, ang ituturo ng magulang sa anak, sabi sa Biblia na binasa natin, maturuan siya ng saway. At yung ipang sasaway natin, maliwanag naman ng sabi dun po sa 16, walang iba itong kasulatan. Alam niyo po, pagka ang iyong anak o yung anak natin, kahit PWD po yan, pero maayos naman po ang pag-iisip at alam naman po nila yun po mabuti, alam naman po nila yun po mali, matuturuan natin yan ng saway. At ang saway na ituturo po natin yung aral ng Ebanghelyo. Yun po banal na kasulatan. Tatandaan natin, nagpapasimula, yun pong pagtuturo ng magulang dun po sa anak. Ito nagsasalita na po ako sa generally speaking po, may kapintasan man o wala, ang obligasyon ng magulang sa anak, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, pagka mandaman siya, hindi niya hiwalayan. At alam niyo po, pagka ang isang PWD na anak po natin, ay nakaramdam ng paglingap, alam niyo, makakasumpukan ng lingap ng Diyos. At pati po yung pong anak po ninyo, matuturuan mo siya kung paanong magmahal ng isang anak sa magulang. Yun po ang maisasagot po namin po siguro Ma'am Claire at saka Sir Julius. Salamat po sa Diyos, Brad Marlon. Juice, malinaw ba ang dating sa'yo? Anong masasabi mo? Oo nga po, kasi po dun sa mga sinabi ni Brad Marlon na yung bilang magulang, wag mong ipamungkay sa galit ang iyong mga anak. So, bilang isang magulang, dapat kung may PWD ka man po na, na anak, hindi mo siya dapat parang pakitaan ng mga bagay na masama. Kasi para makaka-apekto din yun sa kanya. So, bilang isang magulang, mahalin mo yung anak mo kaya may special disability man yan o wala. Turuan mo din siya turuan mo din siya ng mga mabubuting bagay. And then, sa magulang din po, na sabi ni Brad Malo, na dapat matuturin po sila ng aral ng Diyos. Kasi yung pong salita ng Diyos kasi is makakatulong din po para maano sila na ibigin niya yung mga magulang niya. Parang malilinawan sila doon kapag may aral po sila. Kumbaga, ang pangunawa nila, maliwanag po. Yan po, Ma'am Joanne. Ayan, salamat, Juice. Napakaganda nung sinabi ni Brad Marlon na totoo yan na sa realidad talaga, kahit gaano kahaba yung pasensya ng isang magulang, minsan nauubos talaga. 'Di ba? Kaya ang ganda ng sinabi ni Brad Marlon na kahit yung mga magulang wag maging aburido sa pagkakaroon ng anak na may kapansanan at turuan natin sila ng saway ng Panginoon. Wag nating ipamungkahi sa galit kahit gaano tayo kagalit kasi nga naaburido na tayo, na naiinis na tayo, nauubusan na tayo ng pasensya. May tamang paraan ng pagdidisiplina or may tamang paraan ng pagsasaway sa kanila kasi kahit papaano, kahit may kapansanan, pwede natin silang maturuan or pwede silang maturuan ng kabutihan at natututo din sila. Kaya kahit hindi sila ganun ka-perpekto sa mata ng tao, may ibinigay na special ang Diyos para sa kanila na wala sa atin. Kaya sana sa atin po mga viewers ay nakaka-relate po kayo sa ating napag-uusapan ngayon. Pangatlong tanong pa lang po ito pero mahaba na po yung ating nagiging talakayan. Pero napakaganda po kasi talaga ng mga ganitong topic at magandang maging eye-opener po ito sa ating lahat. Kasi talaga hindi lahat ng tao alam yung mga ganitong
info na kailangan nating malaman. 'Di ba, Jules? At kahit Opo. gaano tayo ka kahirap sa internet ngayon, kahit gaano kahirap yung pakikipagbaka natin sa internet ngayon, maganda naman daw ang bato sa Facebook live natin. Kaya ayan, maraming maraming salamat po sa Diyos at um, kahit na kahit na normal o may kapansanan yung anak ng isang magulang, obligasyon pa rin yun ng anak na anang magulang na bigyan sila ng pantay na pagmamahal, pag-aaruga at um, pag-unawa. So, wala dapat favoritism, Jules, 'di ba, Jules? Opo. Bawal ang favoritism. Mag-iinggitan yan. Tsaka, biruin mo, yung anak mo diretso na sa langit kasi hindi sila maatangan ng kasalanan eh. Kasi wala silang alam doon. Pag napagsikapan mong pagtiisan yan hanggang dulo, dalawa kayo. Dalawa kayo makakarating ng langit. For sure. Tama po ba, Brad Marlon? Opo, opo. Kasi yun ang dapat na matutunan ng isang magulang at yun din ang dapat matutunan ng isang anak. Alam niyo, makakaramdam naman ng isang anak ng paglingap kung ang isang magulang ay mapagmahal. At tumutubo ang pagmamahal at pag-unawa pagka ang isang magulang naturuan po ng aral po ng salita po ng Diyos. Wala naman kasing ibang mabisa na gamot para paggamutin ng suliranin o nagiging damdamin ng tao, kundi walang ibang salita po ng Diyos. Wala naman po ibang gamot po niyan, kundi ang salita ng Diyos. Ayan, maraming salamat po sa Diyos. Jules, mahaba na tayo pero pwede Siguro pa? last question tayo. Last question na po tayo, Sis Joanne. Sige. So, ito po yung last question po natin, Brad Marlon. Ang pagkakaroon po ba ng special child na anak o PWD ay isang pagsubok o isang biyaya? Medyo controversial po, Brad Marlon. So, sinagot na natin yan agad. Biyaya yan. Hindi pagsubok Brad yan. Marlon, excuse lang po. Magkasama po kayo ni Brad Polly? Polly, sino po? Apolinar po. Nag-feedback po kasi yung audio nyo. Ay, hindi. Wala naman. Wala naman akong kasama. Ang kasama ko dito, microphone. Sino? Kamsur Mambulo. Naka-open mic. Ayan. Okay na po. Sige po, Brad Marlon. Okay na po ang audio ko po. Yan. Okay na Okay po. na po. Ang pagkakaroon po ba ng special child na anak na PWD ay isang parusa o isang biyaya? Tatandaan po natin. Sa pananaw ng isang taong Kristiyano o Kristiyana, biyaya po yan. Pero doon sa isang tao na hindi Kristiyano, hindi Kristiyana, parusa yan. Di ba ganon? Kukunin natin ang magkabila ng kumikilala sa Diyos sa hindi kumikilala sa Diyos. Pero pagka ang isang tao ay kumikilala sa Diyos, biyaya yan. Bakit? Dahil po doon sa nagkaroon kayo ng anak na ibig sabihin, binigyan kayo ng pagkakataon po ng atensyon. At isa pa, atensyon mismo ng Diyos para sa inyo, para matuto ka. Diniscuss na natin kanina, pagmamahal natin sa kanila, yung pag-unawa ng pagpapakita po natin sa kanila. Pero doon sa tao na walang kinikilalang Diyos, hindi ganun ang mararamdaman. Kundi yun po ay, o sa kanila yun. Kumbaga, salot sa kanila yun. Pakawi ka kasi may mga ginawa kung mga sisisihin pa kung sino-sino. Pero tatandaan natin, wala tayong dapat sisihing sino man. Kung mayroon pong tao lumitaw sa mundong ito, anuman ang kalagayan niya po sa buhay, may kapansanan man siya o wala man siyang kapansanan, dahil tao po yan, gawa ng Diyos yan. At ang bawat gawa ng Diyos, napakabuti. At pagka tayo po ay tumutol doon sa gawa po ng Diyos, sino kang tao na tumututol sa gawa po ng Diyos?
Kaya dapat maintindihan natin ang layon ng pagkagawa ng Diyos sa atin. Ang pinakalayon talaga kung bakit tayo ginawa po ng Diyos. 12:13 po ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Basta taong ginawa ng Diyos, ang responsibilidad natin sa harapan po ng Diyos, matuto tayong matakot sa Kanya. Magulang man, dapat matuto tayong matakot sa Kanya. Anak man na walang kapansanan, dapat matuto tayong matakot sa Kanya. Anak man na may kapansanan, PWD man, dapat pa rin matakot ka rin sa Diyos. Kasi yun pong pinaka dahilan lahat kung bakit tayo nabuhay, kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Ang pinaka-reason po nun, ang tayo matakot sa Diyos. At ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos na sinasabi ko po, sa talatang binasa po natin, ang pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. May kapansanan man sa walang kapansanan, ang responsibilidad po natin, maglingkod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Yun ang isang bagay na dapat natin tatandaan. Kaya, dito sa huling tanong po natin, kung ano ang pagkakaroon po ba ng special child o anak na PWD ay isang parusa? Hindi po, biyaya po yan. Biyaya po yan sa isang tao kumikilala po sa Diyos. Yun ang may sasagot po. At alam niyo po ba, isa pa, dagdagan ko pa. Kasi tatandaan po natin, pagka hindi natin matanggap na yung special side na pinanganak po natin, pagka di natin matanggap po yun, tatandaan po natin, tumututol tayo sa Diyos. Kini-question natin ang gawa ng Diyos. Yun ang isang bagay na masasabi. Pero kung tayo ay may pagkatakot po sa Diyos, hindi natin kikisyonin yun. Kundi alam natin na biyaya ng Diyos sa atin po yan. Kumbaga, nandyan mas malapit po tayo sa kaligtasan pag halimbawa may anak tayo po ng ganyan. At isa pa, ang pinaka-intensyon lahat, tayo po ay kumilala sa Diyos na may gawa po sa atin. Yung Diyos na may lalang sa atin. Salamat po sa Diyos po. Yun pang may sasagot po dito sa kanila. Yan, ang ganda. Maraming salamat po sa Diyos, Brad Marlon. At yan po ang kabuuan po ng ating napag-usapan at isang bagay ang napakalinaw po sa ating topic sa araw na to. Hindi dapat limitahan yung hindi dapat limitasyon yung una nating makita sa isang tao, kundi ang kanilang halaga at ang kanilang pagkatao. Dapat yun po yun ating makita. At ang pagkakaroon ng disability o pagiging isang special child ay hindi dahilan upang sila ay ihiwalay, maliitin o tratuhing iba. Kailangan nila ng understanding, acceptance at opportunity at higit sa lahat, respeto. Kasi tao din po sila, kagaya natin. At para naman sa mga magulang at pamilya, sana ay magsilbing paalala po ang episode na ito ngayon dahil hindi nila kailangan harapin sana po ay magsilbing paalala ang episode na ito ngayon dahil hindi niyo po kailangan harapin mag-isa ang journey na ito na napuputol yung aking sinasabi, Diyos. Ayan. At hindi niyo po kailangan harapin mag-isa ang journey ng pagkakaroon ng isang special na anak dahil andito po, may mga tao pa rin po na nakakaunawa sa inyong kalagayan. Narito rin po kami para kayo po ay samahan. At syempre po gusto nating malaman kung ano ang naging take out or take away ni Jules. Take away ni Jules sa ating topic sa araw na ito. So marami pa ako na take away, Ma'am Joanne, about sa topic natin ngayon to. Ang ganda ng topic. Ang pagkakaroon pala po ng special child na anak is biyaya po yan, hindi po pala talaga yung pagsubok. Doon po sa mga kumikilala sa Diyos, kasi alam naman po natin, may mga tao po kasi na iba yung paningin sa may disability tao. Yung iba, mababa ang tingin nila kasi ganun yung nila, katayuan. Pero sa mga tao po na may aral at natuto ng salita ng Diyos,
kinikilala kinikilala po nila yun na na biyaya po nga, and naawa tayo dun sa taong yun, kaya sa puso natin tinutulungan po natin sila. So yung may yung may mga anak na may mga kapansanan or may mga disability is biblically speaking po is napakabuti po pala yan, kasi gawa po ng Diyos yan eh. So kung ikaw bilang isang tao kine-question mo yon, parang mo naman na kine-question mo yung gawa ng Diyos, di ba? So yun po, sa mga naturuan ng aral ng Diyos na kung naliwanagan sila, napakabuti po na yung mga nagawa ng Diyos, may disability man yan, PP man yan, or bingi. And then sa mga magulang po na may mga anak na may mga kapansanan po, wag po kayong panghinaan ng loob. Alam naman po natin na mahirap magkaroon ng anak na may special ed. Siguro po, unang-una, magtiwala po tayo sa magagawa ng Diyos, na tulungan po tayo dun sa mga struggle po natin sa mga anak natin. And lagi po natin tatandaan, ang ginawa po ng Diyos na mga bata na may disability is napakabuti po. Yun po, Ma'am Joanne, sa akin pong, yun po yung mga na-take away ko po. Ayan, maraming salamat, Jules. At bago tayo tuloy magtapos, gusto muna namin magbigay ng special thanks sa mga taong patuloy na tumutulong at sumusuporta sa ating programa. Maraming salamat, John Crescent Balabag, our podcast technician and producer at Bread Society volunteer. Maraming salamat din po kay Miss Grace Galang, Project 5 proponent and executive producer ng CBS-UA Pasakaw. At syempre, maraming salamat po kay Brad Marlon Negana, coordinator ng Bread Society Camarines Sur, na lagi nating nakakasama at handang magbahagi ng kanyang time and insights sa ating mga programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, bago po tayo magpaalam, gusto nating marinig ang final words of wisdom at encouragement mula sa ating guest speaker. Brad Marlon, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga magulang, pamilya at sa lahat po ng ating viewers and listeners na maaring nangangailangan ngayon ng encouragement at hope? Opo, Ma'am Claire, Sir Julius, salamat po sa Diyos po. At naging bahagi po muli ako sa napakagandang talakayan po ito. At sana po nakapagbigay po tayo ng inspiration po sa ating mga viewer at dagdag kaalaman. At kumbaga magkaroon ng may ibang pananaw sa buhay, lalo na tigit sa pagtatrato po natin doon po sa mga special child po natin, lalo na tigit kung anak po ninyo yan. At kung may nakikita man po tayo mga PWD po sa syudad po natin, sa society po natin, kung paano natin sila itatrato, napakaganda po ng tema po na ito. At sana loobin po ng Diyos, gabayan po tayo ng aral ng Ebanghelyo, gabayan po tayo ng Diyos. Sapagkat may sinasabi po sa isang talata po sa Biblia, 2:11, ang Diyos hindi siya nagtatangi ng tao. Ang ibig sabihin po, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ano man ang kalagayan natin sa buhay. Normal man po tayo, o kaya naman po, may kapansanan man po tayo, at mayroon man po tayo mga pinagdadaanan. Kung nangangailangan po tayo ng gabay po ng Diyos, tatandaan natin, bukas ang Diyos para po sa atin, sapagkat nga po niya sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mas lalo pong nabibigyan ng atensyon ng kapatid ng Diyos ang mga tao na may mga pangangailangan. At lalo na tigit yung mga tao may mga pinagdaraanan sa buhay, tatandaan natin, wala pong ibang kasagutan sa atin kundi tayo dumulog sa Diyos, ilapit natin sa Diyos yung ating mga ginagawa at nangangailangan po tayo ng pagkamay po. Sa mga magulang, lalo tigit sa mga anak, ang amin pong may papayo, sana dumating ang pagkakataon o sana narinig po ninyo po ang serino po pag-aaral po na ito. Kung meron tayong nararanasan gaya ng tema na pinag-usapan natin, it's high time na mabago yung pananaw natin sa buhay at ang laging basihan po natin, walang iba, yung aral po ng kasulatan. Sabi nga po sa Efeso, Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung ang ating pong mga paggawa nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo,
nandun lagi ang mararamdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At yung pagmamahal ng Diyos sa atin, magmamanifest din po yun sa kapwa po natin tao. Sana yun ang dapat makita sa araw-araw ng ating. Salamat po sa Diyos at balik po sa inyo po dyan, Ma'am Claire at sa Sir Julius. Salamat po sa Diyos, Brad Marlon. Ayan. Maraming salamat po, Brad Marlon, sa inyong oras, mga insight at higit sa lahat sa mensaheng puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa ating naging usapan ngayong hapon, natutunan natin na ang bawat tao ay may sariling halaga at sariling kakayahan. Hindi dapat maging dahilan ang isang kondisyon o disability po para masukat natin ang worth ng isang tao. Sa mga magulang at pamilya na may mga anak na may special needs, sana po ay lagi ninyong tandaan, hindi kayo nag-iisa. May mga taong handang makinig, umunawa at sumuporta po sa inyong journey. At para naman sa ating lahat, sana ay matutunan nating tumingin beyond the condition. Tingnan natin ang tao, makinig tayo, umunawa tayo at higit po sa lahat ay matuto tayong tumanggap. Dahil minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay hindi awa kundi pag-unawa, respeto, pagkakataong may pakita kung ano ang kaya nila. Maraming salamat din po sa lahat ng ating viewers, listeners, na patuloy na sumasama po sa atin every Sunday. Pasensya na po hindi ako nakapag-shout out ng from time to time kasi hindi ko po talaga nakikita yung ating mga viewers ngayon kasi mahina po yung internet ko kapag nagbukas po ako ng isa pang gadget sa isang app, mawawala po ako dito sa ating live. Kaya ayan po, pasensya po muna, may utang ako ngayon. Bawi po ako next Sunday, Loven. At ayan po, kung nagustuhan po ninyo ang ating episode ngayong araw, don't forget to like, share, and subscribe sa ating official YouTube channel na Talk Easy with Aim. Andyan po sa ating screen, makikita nyo po ang ating mga previous episode. At i-share na rin po ninyo ang ating episode na ito para mas marami po tayong maabot at mas marami pang tao ang magkaroon ng awareness, understanding, at acceptance. Muli, this is Joanne, kasama po si Julius at syempre po ang ating guest speaker, Brad Marlon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. This has been Talk Easy with Aim, kung saan ang bawat usapan ay may saysay, bawat kwento ay may aral, at bawat tinig ay may halagang dapat pakinggan. God bless everyone, stay safe, stay kind, and remember, let us not only see the difference, but let us see the person behind it. At higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na lahat po tayo ay likha ng Diyos. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat at hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat po sa Diyos.